Para sa araw na ito, kumustahin kaya natin ang inyong blood sugar level? Opo hindi usapang diabetes lamang ito. May mga taong tumataas kasi ang blood sugar nila. Pag-uusapan po din natin ang test para malaman kung talaga nga ba kayo ba ay diabetiko o pre-diabetic lamang. Ang diabetes kasi ay pataas na pataas at hindi lamang sakit ng mga matatanda. Sinasabi nga sa pag-aaral, pabata ng pabata ang nagkakaroon nito, maging below 20 years old. At magiging napaka-exciting ang ating talakayan dahil mamaya may demo ba naman tayo? Ipapakita ko sa inyo gaano ka-importansya ang pagkain sa gabi at almusal. Narinig nyo na ba yung tinatawag na intermittent fasting? Nakakatulong nga ba ito talaga sa mga taong mayroong blood sugar problems? Okay. Ano nga ba itong blood sugar at anong test ang ginagawa para ma-detect ang level nito? Pwede ba direct? Ipakita kagad natin. May litrato tayo tungkol sa HbA1c. Ayan direct. Yan. Ang HbA1c or hemoglobin A1c ay isang pagsusuri ng inyong dugo. Konti lang, sa maliit sa inyong daliri, kukuha lang ng isang drop. Alam nyo, kagandahan ng HbA1c, hindi pwedeng dayain. Kasi walang fasting. Alam nyo kung bakit walang fasting? Dahil 3 buwan na monitor. Makikita nyo dyan sa screen ninyo, average 3 months blood sugar ang ibibigay sa inyo. Okay, tingnan natin ngayon. Ano nga ba ang normal na value ng HbA1c at kailan sasabihin na tayo ay diabetic na? Maraming mga tao kasi ayaw na ma-label na diabetico sila. Well, we can deny o pwede nating talikuran at huwag tanggapin, pero mas magandang tanggapin natin ng matiwasay para magagamot natin ang ating sarili ng tama rin. Tingnan po natin ang picture number 2. Kita nyo yung berde? Yan ang normal na HbA1c, below 5.7. Nakita nyo yung dilaw, kumbaga sa traffic light. Warning! Hanggang 6.5 mula 5.7, pre-diabetic. Ibig sabihin, may potensyal kang maging diabetiko kahit na wala pa naman sa iyong pamilya ito. Pero kapag 2 o 3 beses na lumampas ka ng 6.5, that means an average blood sugar mo for the past 3 months. Hindi kailangan mag-fasting dito Huwag nyo sabihin kasi kumain ka ng mabigat na almusal bago ka kinuna ng dugo. Malamang diabetiko na po talaga. At maganda na rin na malaman po ninyo ang katotohanan para mabibigyan kayo ng tamang payo. Hindi po ba? Hindi naman ang payo kagad ay puro tableta, gamot-gamot, insulina kagad. Pero magandang malaman po ninyo kung talagang may problema kayo sa blood sugar dahil ang dugo na mataas ay ang blood sugar ay malapot. Dahil may asukal, malagkit. At dahil malagkit, mabagal itong dumaloy. Ano nangyayari rito? Maapektuhan ang maraming organs natin. Sa puso, pwede siyang magbara. Kaya yung iba madaling mahapo. Sa utak, abay dito sa leeg, pwede po siyang magbara. So ano nangyayari sa mga taong ito? Abay, minsan malilimutin sila o kaya ay confused sila, ganyan. Paano kung pumunta ito sa kidney natin? Yun na nakakatakot. Dahil binabalot niya na akala mo banana Q yung kidney natin ng asukal. Ang tawag doon, Somogyi effect. Ayaw po natin yon na ang inyong blood sugar, akyat panaog. Okay? Dahil nagsasuffer din ang ating organs dahil dito. Tingnan naman natin direct ang ating picture number 4 para at least maantabayanan natin kung paano aalagaan nga ang ating blood sugar. Ayan. Sa picture number 4, makikita natin, number 1 on my list is called intermittent fasting. Ginagawa ko na ito ngayon Ang laki palang benepisyo. Noong araw, laging sinasabi sa atin, breakfast is the best meal of the day. Siguro kung bata ka pa. Pero habang tumatanda tayo, manonotice nyo na malamang hindi ito kailangan na heavy meal. Alam nyo kung bakit? Dahil ipapakita ko mamaya sa demo
na kapag heavy meal tayo sa breakfast, yung kinain natin the night before, andun pa sa katawan natin. Nagpapataas pa siya ng blood sugar. And if you add heavy meal in the morning, lalong aakyat ang inyong blood sugar niyan. Kaya, yung mga interesado tungkol sa intermittent fasting, this is what I personally do. Pwede nyo sundin yung picture number 4. Pero ito yung ginagawa ko. Huling kain ko alas 7 ng gabi. Mula alas 7 ng gabi, sige direct, tanggalin na po natin yan, hanggang kinabukasan, liquid na lang. Wala nang solid. Ano yung liquid na yun? Water, herbal tea, pwede nga rin po tayo na mag-coffee basta unsweetened yung coffee. Okay. The whole morning, walang breakfast. Pero nag-exercise tayo ha. Ang ginagawa ko po, personal, inilalakad ko yung aso ko for 30 minutes. Masayang-masaya yung aso ko dahil naaarawan siya mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8. Ako naman, na-ehersisyo. Pag uwi ng bahay, di syempre medyo hapu tayo, wala pa rin kain pero pwede tayong uminom ng warm water. Again, pwede kayong magtsaa. Wag lang mga sweetened drinks. Ang unang kain natin, the following day, that day, alas 11 ng tanghali. Sama na yung breakfast, sama na yung lunch. Ang tawag ko na ron, brunch. O, nakuha po ninyo. So, mula alas 7 ng gabi, walang kain, hanggang kinabukasan ng alas 11, or kung kaya nyo hanggang alas 12, that would make it 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 hours of intermittent fasting. Pagdating naman ng alas 12, pwede na kayong kumain hanggang alas 7 ng gabi. Pero piling-pili, yung mga healthy. Gets po ninyo? Pagdating ng alas 7 ng gabi muli, as your last dinner, wala na muling kain. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo ano ang nangyayari sa inyong atay kapag tayo ay kain ng kain, lalong-lalo na after 7 p.m. That is why, napupuna po ba ninyo? Sinasabi ko na, yung atay natin, kapag ating pinagpapahinga siya sa kakatanggap ng sobra-sobrang carbohydrates, napipilitan siyang mag-release ng stored na glycogen. At doon, lalabas ang inyong blood sugar, susunugin nyo ng ating insulina, at bababa na ang inyong FBS or HbA1c. I think nakukuha nyo na yung gist of my story. Sa mga bagong tune-in pa lang po sa atin, nangako ako sa inyo, magde-demo tayo. Ano ang kahalagahan ng fasting sa ating katawan? Akala natin ang fasting para lang sa mga certain religious beliefs, gaya ng mga kapatid natin na mga Muslim. O kaya yung mga gustong magpa-slim. Pero hindi po. Ito ay para rin pala sa ating kalusugan. Ito yung pinangako kong demo. May hawak po akong wine glass. At may hawak po akong palagyan natin tumbler kunyari ito. Okay. Ito ang ating katawan. Atay. Ito yung buo nating katawan. So, demo po ha. Assuming ito ang ating atay, ito nga yung hawak ko, kunyari, yung ating mga kinakain for the whole day. Nakikita niyo po ba yung kulay? Almusal. Kasi yung almusal natin, kanin. At tinapay. Tapos may dessert pa tayo. Okay. Pananghalian. Marami tayong kinakain sa tanghali, di ba? Again, kanin. May dessert ulit tayo. Minsan, nag-ice cream, nagki-cake pa tayo. Tapos, bukod sa kanin, minsan ang ating ulam, puro starch pa din. Di ba? And, paano kung dinner? Ito ngayon yung ating katawan. Di ba? Hawak-hawak ko naman siya. Ayan po. Yung iba sa atin, nagmi-midnight snack. Yung mini-midnight snack natin ay matamis kadalasan. Napupuno na yung ating atay. Paano kung halimbawa kinabukasan, hindi pa nasusunog yung ating kinain the night before, paggising natin, abay nagkakakain pa rin ulit tayo. Tingnan ninyo saan napupunta. Di ba umaapaw? Yung umaapaw na yan ngayon yung inyong blood sugar. Yon ang problema doon. So, yung ating pagkain ng napakaaga,
na napakarami, imbis na makatulong po siya sa ating kalusugan, abay, umiikot yung asukal na yon sa ating katawan. Gets nyo? So kung tayo, base dito sa aking demo, ay magfa-fasting ng umaga hanggang, palagay nating alas 11 ng tanghali, pero ikaw ay gumagalaw-galaw na sa umaga, sabi ko nga, mag-ehersisyo ka, susunugin ng iyong atay yung sobra-sobra. Ayun yung sobra-sobra na kinain mo the day before. And if you do this for 1 month, makakakita ka ng pagbagsak ng iyong blood sugar, hindi ka magiging hypoglycemic ng about 2 to 3 points. Continue it for 3 months, makikita mo ang laki ng ibababa niya. At if you continue it for 6 months, kaya mong bumalik sa below 5.6 level na HbA1c. Okay, meron po tayong 3 slide na gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Unang-una na, ipakita natin direct itong picture number 16. Huwag po ninyong basta-basta ihihinto ang inyong mga gamot na inireseta sa inyo ng doktor for your diabetes. At huwag din po kayong magsa-self-medicate. Ipagpatuloy ninyo yung inibinigay sa inyo ng doktor ninyo na mga diabetic o anti-diabetic drugs. Maraming klase po yon. Siyempre, very popular dyan. Yung metformin, generic naman ito, may glyclazide, glibenclamide. Nandun po yan sa picture number 16. Yan, nakalista po. So, go ahead, continue it. Pero ang kagandahan dito, when you notice that your blood sugar is leveling off to the normal level, regular naman kayo nagpa-follow up sa inyong doktor, baka bawasan niya ang dosage ninyo. At hindi nalalayo na maaaring ipahinto ito if you are back to normal blood sugar level for several months already. O di ibig sabihin, you defeated diabetes and it is very, very possible. Ano lang disiplina lang po talaga.